ITNet case study. For the logical network diagram, ang ginamit po namin dito is the star topology. From the laboratory 1, from PC to the switch, star topology po ang ginamit. And ganun din po sa laboratory 2. And from switches of the two laboratories to the router, is star topology rin ang ginamit namin. And for our IP address allocation scheme, ang ginamit po naming IP address ng Ethernet port 0, which is now connected doon, is the laboratory 1 is 192.168.1.99. While sa Ethernet port 1 naman, na connected sa laboratory 2, ang IP address niya is 192.168.2.99. And ang ginamit po naming default gateway sa laboratory 1 is 192.168.1.99. And yung IP address niya po is 192.168.1.2 hanggang 8 po. And ganun din po sa laboratory 2, ang default gateway niya is 192.168.2.99, which is same sa Ethernet port number 1, and IP address is 192.168.2.1 hanggang 10. So for our physical layout, ang ginamit po namin dito is straight through Ethernet cable. From the PCs or the computers to the switch, ang ginamit po is straight through Ethernet cable, and from the switch to the router, straight through Ethernet cable pa rin po ang ginamit. And for the simulation po, mag-add po tayo ng simple video. So before po mag-add, i-explain ko po muna kung paano yung mangyayari. If etong si Love 1, PC2, magsisend po ng message or magpiping po or magsisend ng files kay Lab 2, PC10, ang una po mangyayari dito is i-check niya po muna ni Lab 1, PC2 kung nasa subnet po nila yung IP address na papadalhan niya. So if wala po sa IP address niya, sisend niya po sa default gateway, which is kay router. Ngayon po si router naman po ay siya po ang magra-route or siya po ang magpapadala ngayon sa subnet ni Laboratory 2, which is itong Lab 2 PC10 na IP address niya. So, una niya pong gagawin is magsasend po siya ng ARP or Address Resolution Protocol. Magre-request po siya sa mga PCs. Then po eto si Laboratory 2 PC10 is magsisend back po kay Router 1 na siya po ang IP address na ito, or ise-send back niya sa kanya yung MAC address niya. Then once na nakuha na po ni router yung MAC address niya, si router po is magse-set na po ng Ethernet frame para i-send yung file or yung ping kay Lab2 PC10. For the reply naman po ni Lab2 PC10, same process lang din po sila. Since wala po sa subnet nila or subnet ni Laboratory 2, yung IP address na papadalhan niya is pupunta po yan kay default gateway sa router. Then si router po siya mag-handle ng routing, magre-request po uli ng ARP, and then once na nakuha niya na po uli yung IP address and MAC address, gagawa niya na po uli ng Ethernet frame, then papadalhan niya na po kay Lab 1 PC2. So kapag chinek po natin siya with a simple PDU, Lab 1 PC2 is the sender, Lab 2 PC10 is the receiver. Pag tingnan natin, ay nag-failed. Bakit? Ulit. So Lab 1, PC1, ay PC2, Lab 2, PC10. So nag-successful na siya. Hindi ko rin po alam bakit nag-fail nung una, pero try po natin sa simulation. So if we play this, makikita po natin yung simple PDU na nagpunta kay switch. Ngayon, pupunta po yan kay router since siya po yung default gateway and wala po sa subnet nila yung IP address. Then si router po nag-send ng ARP,
and nag-request po siya ng ARP, then sinabi ni PC10 na siya yon, then magka-create siya ng Ethernet frame, then mararoute na po yung message kay Lab2 PC10. Then, ngayon, in progress po natin is nagre-reply back na po si Lab2 PC10, in which pabalik na uli siya kay Lab1 PC2. So, if ganyan nangyari, and check po siya, which means successful po yung kanyang pag-send ng message. Yun lang po.